Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa ulo ng mga maiinit na balita, Balitang Bayan. Super Typhoon Nando posibleng maglandfall na sa Cagayan anumang oras. Balitang Bayan. Malacanang naka-red alert status pa rin matapos ang karahasan sa Mendiola. Balitang Bayan. Gago pa naman ang mga pulis at rallyista sa Maynila, posibleng maging mityan ng panibagong martial law ayon sa isang political analyst. Balitang Bayan. Panibagong big-time oil price increase lalarga na bukas. Balitang Bayan. Sila naman sa ibayong dagat, mga local at federal law officers pinagbawalan na magsuot ng mask sa California, USA. Balitang Bayan. Sa sports, Alas Men's Volleyball Team nagtapos sa pang-labing siyam sa VVV Volleyball Men's World Championship. Balitang Bayan. At sa showbiz, social media influencer V. Cortez binatikos sa kanyang paglahok sa trillion peso march. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa pong maulang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayon pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay Setyembre 22, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan ng impilang may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras po na 4 na sandali, makalipas po ang alas 12 ng maulang tanghali. Alamin na po natin kung yan bang mga pag-ulan na yan ay dulot ba ng habagat o nitong Super Typhoon Nando. Ang weather update, ihatid po yan ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon update kay Super Typhoon Nando. Huli po itong namataan sa layong 110 kilometers east of Calayan, Cagayan. At ang hangin na abot ng 215 kilometers per hour at pagbugso na abot ng 265 kilometers per hour. Ang kilos nito nga si Nando ay pa-westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon naman sa kanyang track and intensity outlook, si Nando po ay patuloy nakikilos pa westward patungo po sa Babuyan Islands. Ayon sa forecast track, ang sentro nitong si Nando maaari po nga lumapit o maglandfall pa nga sa may Babuyan Islands sa pagitan po ngayong tanghali hanggang mamaya po ng hapon ngayon pong araw. At maaari pong lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Itong si Nando ay mananatili po ang lakas at maaari pa pong lumakas nga bago po lumapit o mag-approach ng Babuyan Islands. Samantala, itinaas na po ang signal number 1 sa may Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Pangasinan, Aurora, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet, pati na rin sa La Union. Signal number 2 naman sa Ifugao, Mountain Province, Isabela,
Kalinga, Abra, Ilocos Sur at signal number 3 sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, habang signal number 5 naman po sa may Babuyan Islands at signal number 2 sa may Batanes. Bukod dyan, naglabas din po ng heavy rainfall warning ang Pag-asa. Asahan po ang orange rainfall warning po sa may Zambales. Kaya po ayon dito sa may forecast, be prepared daw po sa mga lugar na mga itinala na orange rainfall warning, habang yellow rainfall warning naman po sa may Tarlac, Nueva Ecija, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Batangas, Cavite, Laguna at ilang bahagi na rin po ng Quezon. Asahan din po ang mga light to moderate na mga pag-ulan o heavy rains dyan po sa ilang bahagi ng Quezon. Sa ngayon, yan muna po ang aking latest weather update. Magbabalik po tayo mamaya sa kasalukuyang magiging lagay pa ng panahon ngayong araw. Yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Ngayon pa rin po niyan, tinayak naman ni Isabela Governor Rodolfo Rodito Albano III ang kahandaan ng kanilang lalawigan sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ayon kay Governor Albano, naka-alerto na ang buong local government unit sa Isabela, partikular sa mga mabababa at bulubunduking lugar maging sa mga coastal areas sa posibleng storm surge, flash floods at landslides. Handa na rin anya ang provincial government sa posibilidad ng force of voluntary evacuation sakaling kailanganin. Pero nagka-preemptive evacuation lang kami sa mga coastal towns. Ipadadala ko sa yung mga datos mamaya. Coastal towns, kasama na rin yung bayan ng Itiague, yung sa mga barangay dun sa may baba ng Itiague. Pero yung mga coastal talaga nag-pre-evac na kami kasi mararamdaman doon yung bagyo. Samantala, nababahala naman o aminado ang gobernador na nababahala siya sa posibleng epekto ng bagyo sa sektor ng agrikultura, lalo't malapit ng mag-anihan ng palay na sa Isabela na pangunahing supplier ng bigas dito sa Metro Manila. Sana hindi ba yung palay production namin dyan sa Isabela. Yun lang nakakatakot eh. Kasi sa Isabela, 42% ng Metro Manila kami nagsusupply ng bigas dyan eh. So kung madidisrupt yan sayang na naman yung yung bumper stock sana natin para bumaba ang presyo ng bigas at hindi na tayo mag-import. Yan po ang tinig ni Isabela Governor Rodito Albano III sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Kaya pa rin yan, sinimula nang i-activate ng Philippine Red Cross ang kanilang emergency response assets at volunteers bilang paghahanda nga sa Super Typhoon Nando. Naka-full alert na ang PRC upang mabantayan ang mga komunidad na nanganganib maapektuhan. I-prioridad ang kalusugan, kaligtasan at humanitarian assistance. Inatasan na ni PRC Chairman Richard Gordon ang lahat ng chapters, lalo na sa Northern at Central Luzon, upang makapaghanda para sa posibleng paglilikas, medical emergencies at pagkaantala ng basic services. Ayon kay Gordon, laging nakahanda ang Red Cross na pagsilbihan ng mga pinakalantad sa panganib ng kalamidad habang hinimok niya ang publiko na makinig sa mga babala ng gobyerno at iprioridad ang kaligtasan. At yan pong nakikita po ninyo ay sa bahagi yan ng mamaya ipakikita natin yung preparasyon po ng iba't iba pong LGU sa Super Typhoon Nando. At samantala, binigyan din naman ni PRC Secretary General Dr. Gwen Pang ang kahalagaan ng kahandaan ng mga komunidad, lalo't seryosong banta ang Super Typhoon Nando. Balitang Bayan. Samantala, nakataas pa rin ngayong araw ang red alert status sa Malacanang. Ayon sa Presidential Security Command, nagpatupad ang mas maigpit na seguridad ang palasyo matapos nga ang kaguluhan sa bahagi ng Mendiola at Ayala Bridge maging sa CM Recto Avenue. Dahil dito, limitado pa rin ang paglabas-masok sa Palace Complex
at kinakailangan ng pahintulot mula sa PSC, Presidential Security Command, bago makapasok nga sa loob. Tiniyak naman ng PSC na ang hakbang ay bahagi ng kanilang pinaigting na seguridad upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal ng pamahalaan maging ng mga empleyado po diyan sa loob ng palasyo. Balitang Bayan! Maaari namang maging mitya ng isang panibagong deklarasyon ng martial law kung magpapatuloy ang kaguluhan sa gitna ng mga kilos protesta kontra korupsyon. Ito ang binabala ng political analyst na si Professor Froilan Calilong matapos ang naganap na karahasan sa mismong bakura ng Malacanang kahapon. Aminado si Calilong na nakalulungkot na may mga nasaktan sa naganap na sagupaan ng mga pulis at tralihis sa Mendiola at CM Recto Avenue maging doon po sa may Ayala Bridge sa Maynila sa kabila ng mapayapa sanang trillion peso march. Sana maunawaan ng ating mga kababayan na ang isang militanteng pagkilos maaaring kapag ito ay humantong doon sa tinatawag natin na lawless violence, baka ito ay maging mitya rin para ang gobyerno ay magdeklara ng kanilang aksyon, and in most cases baka maging daan para sa isang martial law. Hindi yun yung gusto natin at hindi yun yung nais nating mangyari, pero pwede na maging justification yun on the part of the government to declare such a move, especially if there's already the presence of lawless violence. Nanawagan naman si Calilong na ipagpatuloy ang panawagang panaguti ng mga sangkot sa pagnanakaw sa kabanang bayan, partikular sa pondo ng mga palpak-anyang flood control projects, pero dapat itong gawin sa mapayapang paraan. Maganda yung panimula natin na nagkakaroon tayo ng mga social mobilizations sa kagaya nito na because ito yung kumakalampag sa ating mga institutions na malaman at maintindihan nila na hindi tayo natutulog dito sa issue na to. And I think that's the most important thing, no? Na talagang magkaisa tayo because we have only one common enemy here, and that is systemic corruption. If we will remain vigilant, in the end, we might be victorious. Naman po ang tinig ng political analyst na si Professor Froilan Calilong sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Sa iba pang paksa ng mga balita, abiso po sa mga motorista dahil asahan na ang paghihigpit pa ng sinturon ng mga motoristang sina Juan at Juana de la Cruz ngayong linggo. Sa ika-6 na sunod na linggo kasi muling magpapatupad ng malaking dagdag presyo sa kanilang mga produkto ang mga kumpanya ng langis. Epektibo alas 6 bukas ng umaga, ilalarga ng Shell at Sea Oil ang dagdag piso sa kada litro ng gasolina at kerosene o gaas, habang 80 sentimos sa diesel. Magpapatupad din ang kalintulad na increase ang clean fuel maliban sa kerosene na wala sila alas 4:01 naman ng hapon. Kabilang sa tinukoy ng DOE Oil Industry Management Bureau na sanhi ng panibagong price adjustments ang nagpapatuloy niya na geopolitical risks, bunsod ang dagdag na sanctions ng US sa Russian oil at drone strike ng Ukraine sa halos 4 energy sites sa Russia. Balitang Bayan! Sa oras na 15 sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali, pagpapatuloy pa rin po ng mga balita. Tanggap tayo ng report. Dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, pinaniniwala ang missing link para matukoy ang utak sa flood control anomalies. Ang detalye buhat kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara daw ang missing link para matukoy ang mga matataas na opisyal o big fish na mastermind sa flood control anomalies. Ito ang paniniwala ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Kaya ayon kay Ejercito, mahalaga na makumbinsi si Alcantara na mag-tell-all na sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Maaarian niyang matataas na opisyal sa DPWH o proponent ng Anomalous Flood Control Project ang nasa likod ng anomalya. Giit ni Ejercito, hindi mapapahupa ang galit ng publiko kung hanggang kina Alcantara lang at Bryce Hernandez ang investigasyon at kung hanggang sa level lang nila ang mapanagot.
Bukas, ipagpapatuloy ang panibagong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan inaasahan na ilalabas sa mga kahon ng dokumento na isinumite ni Hernandez na maaari daw ebidensya sa mga isinasangkot niya na mambabatas sa flood control anomalies. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala mga printers para sa beep cards, pinadaragdagan ng DOTR. Pagulat naman buhat kay Patrol 38, Jen Patrolya. Ilang araw matapos ilunsad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang on-the-spot printing ng white beep cards, ininspeksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga istasyon ng MRT3 at LRT2 upang alamin ang sitwasyon ng mga estudyante, PWD at senior citizens sa pag-inspeksyon ng DOTR official sa pila ng MRT3 Cubao, Guadalupe, TAF at LRT2 Cubao at Antipolo stations. Inatasan ni Acting Secretary Lopez ang AF Payments Incorporated na supplier ng mga beep cards na magdagdag pa ng mga printers sa high volume stations upang mabawasan ang pila at hindi maabala ang mga estudyante. Kinamusta rin ng Acting Transport Chief ang mga estudyanteng nakapila at sinabihang maaari silang lumipat at sumakay ng libre sa tren sa ibang estasyon ng MRT3 at LRT2 kung saan kaunti ang nakapila sa mga on-the-spot printing ng beep cards. Iniutos rin ng kalihim sa mga station supervisors na bigyan ng sapat na ventilation at mga upuan ng mga naghihintay na aplikante ng white beep cards. Maaring mag-apply para makakuha ng white beep cards mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para sa unang 100 aplikante sa bawat istasyon. Para sa mga hindi aabot sa cut-off, may libreng sakayang LRT2 at MRT3 sa mga aplikante nga palilipatin ng istasyon kung saan kaunti lamang ang pila. Wala namang cut-off sa bilang ng aplikante pag weekends kung saan tuloy-tuloy ang pagproseso sa mga kukuha ng white beep cards mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagpapatupad ng 50% discount sa pamamagitan ng single journey tickets para sa mga hindi pa nakakakuha ng white beep cards. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Susing pagbusisi naman sa 2026 proposed national budget, tiniyak ng liderato o leader ng Kamara. Patrol 30, Jelly Mendez sa detalye. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. Deserd na matututukan at magiging patas ang pinapasang proposed national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Speaker D, masusing tinatalakay at binubusisi ng Budget Amendments Review Subcommittee o yung BARC sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang 2026 national budget. Sa ambush interview ay binigyan din na lider ng Kamara na mababantayan ang pagproseso sa pondo upang maitama ang alokasyon sa mga ahensya ng gobyerno matapos niya tampiasin yung 255 billion pesos na pondo mula sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker D. Una-una, alam niyo naman po na talaga ang pinaglalaanan natin ng oras ngayon na to make sure na transparent at ang ating pinapapasang proposed budget for 2026. Katunayan yan na ngayon ay meron tayong ginagawang budget amendment and revisions sa subcommittee na kung saan maraming mga member ng House tinatalakay at binubusisi ang budget for proposed budget for next year. Kaya naman ako po ay yan ang ating dapat natin pagtuunan ng pansin at hinihiling po sa inyong lahat na sama-sama nating bantayan ang proposed budget na to nang matiyak na tama ang paglalaanan ng pondo ng bawat sentimo para po sa ating sambayanan. Una na rin ipinanawagan ni Speaker D na sa sambayan ng Pilipino na sa mga mamamayan na bigyan pa sila ng sapat na oras para
maitama yung pagproseso ng 2026 national budget. At ayan nga naging pahayag ni House Speaker Faustino Boji III. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalikan ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Naman tayo ng update kaugnay po sa preparasyon ng gobyerno sa Super Typhoon Nando. Mga tanggapan ng DSWD sa bansa naka-high alert na. Nagbabalik si Patrol 38 Jen Patrolya. Itinaas na ng Department of Social Welfare and Development sa high alert ang lahat ng disaster response offices nito sa buong bansa dahil sa bagyong Nando. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, nakahanda na ang mga food at non-food items, pati na mga evacuation center para sa posibleng paglikas ng mga residente. Dagdag pa ni Asik Dumlao nga naka-standby na rin ang quick response teams at nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na pamaraan para sa preemptive evacuation at koordinasyon na para sa operasyon. Tiniyak naman ang kagawaran na sapat ang ayuda at mabilis ang pagtugon sa mga maapektuhang pamilya. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat. Sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala mga naaresto sa marahas na protesta sa Maynila kahapon, kinasuhan na mga kabataan. Nasa kustodiya pa rin ng mga otoridad. Patrol 24, June Samson sa detalye. Umabot na sa 113 katao ang naaresto ng Manila Police District matapos ang marahas na anti-corruption protest kahapon sa Maynila. Batay sa talaan ay 51 ang nahuli sa Ayala Bridge, 21 sa Menjola at 41 sa Claro M. Recto sa Avenue sa lungsod pa rin ng Maynila. Karamihan sa kanila ay nahaharap sa kasong malicious mischief at paglabag sa Anti-Barricade Act, habang yung mga minor de edad ay nasa kustodiya ng Manila DSWD. Samantala, nagsimula na ang mapping operasyon ng mga otoridad sa University Belt upang tiyakin ang seguridad ng mga paaralan, dormitoryo at mga business establishments. Nilinaw naman ni Mayor Isko Moreno na hiwalay ang mga mapayapang rallyista sa mga grupong nanggugulo na karamihan ay hindi naman residente ng Maynila. Kinumpirma naman ng alkalde na mayroon na silang ginawang pakikipagpulong sa pulisya upang palakasin ang seguridad at tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante at publiko, kabilang na ang pagpapanagot sa marahas na insidente kahapon sa Maynila. Patrol 24, June Samson para sa pilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! DWIZ Flash Report. Pinunama po ni Health Secretary Ted Herbosa na isa ang patay habang 48 ang sugatan at dinala po yan sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Santa Cruz, Maynila. Yan pong yung mga biktima po na yan ay mga rallyista. Isa po ang hindi pa nakikilalang lalaki ang kumpirmado pong nasawi na idineklarang dead on arrival dahil sa tinamong saksak. So, isa po ang patay, 48 ang sugatan sa marahas nga po na protesta kahapon dyan po sa Maynila. Antabayanan po mga karagdagang detalye dito po yan sa Balitang Bayan at syempre sa DWIZ 882 sa Taliw Channel 23. Balitang Bayan! At sa kaugnay pa rin balita, bilang naman ng mga nanggulo sa kilos protesta sa Maynila, sumipa na sa mahigit 100 ayon sa PNP. Patrol 17, Jopel Peleño sa detalye. Umakyat na sa 113 ang dinampot ng Manila Police District sa naganap na kaguluhan sa kilos protesta sa Maynila kahapon. Sa isinagawang pulong balitaan sa Kampo Krami, inahayag ni MPD Spokesperson Police Major Philip Ines na pawang minor de edad ang 48 na aresto habang 65 ang adult o nasa hustong gulang. Isa sa ilalim naman sa discernment ang mga minor de edad upang malaman kung batid nila ang kanilang nagawang pagkakamali bago i-turn over sa Manila Social Welfare Department. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng mga inaresto
inarestong individual dahil sa paglabag sa Public Assembly Act, direct assault, illegal assembly, malicious mischief, arson, serious physical injuries at resistance and disobedience to a person in authority or their agents. Payag ng PNP Directorate for Operations na 129 ang nasaktan ng mga police personnel at 76 naman sa panig ng mga sibilyan. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Napagsuma lamang po ng mga pagulat mula sa labas ng impilan dito po sa Balitang Bayan. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Philippine Standard Time. Engineer Wenner Contino, 27 sandali makalipas po ang alas 12. Right, sa oras po ng ganap na alas 12:30 na po ng maulang tanghali. Sa pagkakataong ito, alamin po natin ang sitwasyon diyan po sa lalawigan ng Cagayan. Nasa kabilang linya po natin si Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Roeli Rapsing. Magandang maulang tanghali po, Ginoong Rapsing. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po, sir. Yes, sir. Good afternoon po at sa inyong mga taga-subaybay po. Opo, sir. Kamusta po ang sitwasyon dyan sa inyo sa Cagayan? Malakas po ba ang ulan? Mahangin po ba? Yes, sir. Yung northern coastal municipalities natin ang nakakaranas ngayon ng malalakas na hangin at ulan po. Ang the rest of the province naman ay moderate to heavy rains din ang nararanasan. But sa southern portion po natin, light to moderate lang. Okay. So, yung northern portion, kasama po dyan, tama, no? Apari, Camiguin Island, tama po ba? Yan po yung Santa Ana, sir. Gonzaga, Santa Teresita, Bugay, Apari, Ballesteros, Abulug, Pamplona, Sanchez Mira, Claveria, and Santa Praxedes, including the Seoul Island Municipality, Calayan po. Oh, alright. So, nagpatupad na ho ba kayo, sir, ng evacuation? Yes, sir. Pag labas pa lamang po ng urgent advisory ng ating DILG at sinundan ng Office of Civil Defense, kagyat po nating kino-coordinate sa mga local government units natin, especially dito sa mga coastal municipalities po natin, ang preemptive evacuation. And kagyat naman tumalima yung ating mga coastal municipalities din po. Alright. So far, sir, meron pang kayong power supply? Well, the entire northern coastal municipality, sir, wala na po. Wala na. But the rest of the municipalities meron naman po. All right. So, meron ho ba kayong hawak po na datos kung gaano ho ba karami ang affected po na affected communities, affected families, Sir Roeli? As of now, sir, hindi ko may bibigay sa inyo kasi for consolidation pa rin yung mga data natin. Tuloy-tuloy na pumapasok yung mga reports pa ng mga NDRMO po natin. Po, kamusta naman po yung pagbabantay po doon po sa mga low-lying areas, mga coastal areas, yung mga landslide-prone areas po, Sir Roeli? Yes, sir. Apat actually yung hazard na binabantayan natin. Yung lakas ng hangin, itong tropical cyclone, itong super typhoon pong Nando, and then yung threat din ng storm surge, and then yung threat din ng flash flood and rain-induced landslide sa mga mountainous areas natin. And then itong torrential rain na ibinagsak ni super typhoon Nando, the entire region 2, definitely, yung mga tubig na yan sa Caraballo Mountain Range from Cordillera and Apayao, maging doon sa Vizcaya, Quirino and Isabela, lahat yan na sasaluhin po namin. So, the Cagayan River right now is, again, swelling. Nasa 5.2 meters na uli siya. Bumaba siya nung Saturday ng 4.1. Ngayon, nasa 5.2 na ulit. So, there are actually 4 concerns
yung aming binabantayan ngayon. Itong Cagayan River swelling natin, of which may mga low-lying areas tayo like Tuguegarao City, Enriles, Solana, Egig, Amulong, Alcala. These are low-lying areas na kapag umabot na kami ng 7 meters, yan ay flooded na yung mga areas na yan. Opo. And then ang storm surge hazard naman natin, all the coastal municipalities, no? Yung na-mention po natin from Santa Ana to Santa Praxedes, yun yung binabantayan natin. Yung threat naman ng rain-induced landslide dito sa mga mountainous areas natin, yung Peña Blanca, Bagao, Gataran, ang binabantayan po natin. Opo. So nakapakat po sa mga coastal municipalities natin yung 10 MBLT ng Marines and Philippine Coast Guard. Nakapakat din yung Philippine Army sa mga mountainous areas natin in the eastern portion po ng province. And yung mga PNP and BFP po natin ay nakapakat sa kanya-kanyang mga municipalities na AOR po nila. Opo. Sir, nagpapakawala na ba ng dam? Nagpapakawala na ba ng tubig yung mga dam? Yes, sir. As of yesterday's pre-disaster risk assessment po, sinasabi po ng ni Maris, nagpapakawala na sila ng 273 cubic meters no, na opening sa kanilang dam po. So definitely it has also contributed dito sa swelling ng Cagayan River. Opo. Ano ho bang spilling level po ng Cagayan River? Gaano ho kataas? Ang normal level ho nila ay 100 spilling level nila 190 sir. 185 sila ngayon sir. 185. Okay. Yes po. All right. So kasi siyempre meron pang mga tributaries yan, 'di ba? Sir Roeli, hindi lang Cagayan River. Yes po. May Pinakanawan po tayo, may Chico River po tayo, may Tumon, yung sa Abulog Pamplona River Basin din po natin. Yan yung isang worry natin, yung dito sa northwestern municipalities po natin. Sasaluhin din namin yung tubig galing Apayao. Na malaki din yung galing sa bundok, Cordillera. Opo. Opo. Ngayon, eto, may pinakikita kami, shinare ng inyong mga kababayan dyan sa Cagayan, merong mga lugar na binaha o binabaha sa kasalukuyang oras. Yung tanong ng taong bayan, how about naman po yung mga, kasi ito talagang mainit pa rin issue, no? Gumagana ba, epektibo ba yung mga flood control projects ninyo dyan sa Cagayan, Sir Roeli? As of the flood control project, sir, ang na-monitor lang po natin is yung dredging, which is really required dito sa Cagayan, heavily silted Cagayan River po natin. Pero nahinto ho yung dredging operation na yan. Kaya ito, medyo mabilis yung pagtaas ng mga katubigan po natin dito sa Cagayan River. Opo. So far ay manageable, Sir Roeli. Wala ho ba kayong mga namomonitor po na mga incidents, drowning, pagkalunod, or kung anumang mga insidente po yan, Sir Roeli? Wala naman so far, sir. As reported by their local MDRMOs po, wala pa pong pumapasok ng mga incidents, sir. Opo. Doon po sa mga kababayan po natin dyan sa Northern na Cagayan, ano ho ba, of course, nakakausap nyo pa rin until today, meron pa rin naman ho kayong communication, di ho ba? Meron ho bang mga pangangailangan po ang mga kababayan po natin dyan? Ano pa ang mga pangangailangan po nila na ibigay na ho ba ng provincial government? Yung mga pangangailangan po nila, Sir Roeli? Ang maigpit pong bilin sa atin ng ating butihing Gobernador General Edgar Aglipay po, sir. I-provide yung relief and medical attention sa lahat ng mga evacuation centers po natin. Kaya yung ating Provincial Health Office po ay nakapakat din sa lahat ng mga evacuation centers natin.
Yung ating PSWDO po sir ay nag-augment din ng almost 10,000 family food packs dito sa mga northern coastal municipalities po natin para ma-augment yung kanilang stockpile din po. Mm-hmm. So, speaking of stockpile, Sir Roeli, yung supply naman po ng pagkain, of course, alam naman natin, ganitong panahon, mag-o-October, mag-aanihan. Kamusta naman yung, of course, yung inyong sektor ng agrikultura? Ano na ba lahat? Nakapaghanda na ba lahat ng mga magsasaka dyan? Yes po sir. Paparating pa lang si Tropical Depression Mirasol dati sir. Our Office of the Provincial Agriculturist has already announced sa lahat ng mga farmers po natin na mag-harvest na. Dahil for harvest na po naman na ang kanilang mga pananim. And I suppose wala na pong inabutan itong sana naman, Super Typhoon Nando po. Opo. Baka meron pa ho kayong mga karagdagang panawagan, Sir Roeli, sa ating pong mga kababayan, sa inyo pong mga kababayang Cagayanon, Sudyaan, mga abiso, Sir Roeli? Yes po, sa mga kababayan po namin dito sa Cagayan at maging sa ibang mga probinsya at sa Metro Manila, ang isang habilin lang po ng ating butihin at mahal na gobernador, huwag kayong mag-alala, ang inyong pamahalang panlalawigan, maging ang lokal na pamahalaan ng inyong mga bayan ay nakahanda at sinisigurado ang safety ng lahat. At para sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa coastal municipalities, kung kayo dadalhin ng mga barangay officials po ninyo sa mas ligtas na lugar, sumama po kayo. Yan. Antabayanan yung mga programang katulad po nito at antayin ang mga anunsyo mula sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, Opo. maging sa local MDRMO po ninyo. Opo. Sir Roeli, last na lang pala, no? Meron ho bang mga kalsada na hindi madaanan as of now? Wala sir. All major roads and bridges passable lahat po. Okay, so ang wala lang na yung sea transport natin, yan ay suspended of course. And the sea yes sir. Saturday pa lang po, suspended na po yun. Alright. Sige po, Sir Roeli, magandang hapon po. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. Salamat din po si Ginoong Roeli Rapsing, ang hepe po ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Balitang Bayan! Sige, papasok pa tayo ng ilang pang mga report. Sinong mga nakatambay? May mga nakatambay dyan. Dito muna tayo sa ilang pang mga balita. Yan pala, ito. Lokal na pamahalaan ng Cagayan at Batanes handa na sa inaasahang pagtama ng Super Typhoon Nando. Nandoon! Magbibigay ng karagdagan detalye si Patrol 17 Jopel Peleño. Handang-handa na ang mga lalawigan ng Batanes at Cagayan sa posibleng epekto ng pagtama ng super bagyong Nando sa kanilang lugar. Payag ni Batanes Governor Ronald Aguto sa Interagency Coordinating Cell ng NDRRMC na nilagyan na ng mga sandbag ng mga residente ang bubungan ng kanilang mga bahay upang dili pa rin ng malakas na hangin na dala ng super typhoon. Madalas ani ang napupuruhan ang itbayat sa tuwing may tumatamang bagyo o kalamidad sa lalawigan, kaya't isa ito sa kanilang masusing binabantayan. Inihayag pa ng LGU official na humiling na sila ng dagdag na solar light sa national government upang magamit sakaling magkaroon ng malawakang brownout dahil sa bagyo. Ayon naman kay Cagayan Governor Edgar Aglipay, nakaposisyon na ang tinatayang 600 kaban ng bigas at 300,000 food pack. Target aniya nila sa kanilang lalawigan na maging zero casualty. Kaya naman hiling niya sa kanyang mga kababayan na sundin ang abiso ng mga otoridad, lalo na sa usapin ng pagpapalikas. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Protesta naman kahapon, hindi umano tunay na tinig ng sambayanan. Pulisya pinapurihan. Babalik si Patrol 24, June Samson.
Naniniwala ang ilang grupo na ang kaguluhang naganap sa Mindiola kahapon ay malinaw na nagpapakita ng baluktot na agenda ng mga bayarang anarkista at hindi ng tunay na tinig ng taong bayan. Ang dapat sana niyang mapayapang pagtitipon ay sinamantala ng mga nakamaskarang rallyista na naghagis ng bato, bote at maging ng mga pampasabog laban sa pulis, kaya maraming pulis ang nasugatan, mga ari-ariang nawasak. Iginiit ni Dr. Jose Antonio Goitia na hindi ito kilos protesta kundi malinaw na krimen at hindi sila mga reformista kundi mga nanggugulo lamang at lalo pat hindi hustisya ang layunin nila kundi ang pabagsakin lamang ang nakaupong Pangulo. Kaugnay niya ay mariing kinundina ni Goitia ang mga karahasang ito at pinuri ang Philippine National Police sa maagap na pagpigil sa tangkang pag-aaklas bago pa ito lumala at kahit maraming sugatan sa hanay ng pulis ay pinili pa rin ng mga ito ang magpakita ng pagtitigil. Kasabay niya ay nagpahayag ng buong suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang makabayan at sibikong organisasyon kabilang ang Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement. Patrol 24, June Samson para sa Impilang May Todong Lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Speaker Boji D, handang isa publiko ang kanyang SALN kasunod ng panawagan ng ilang mambabata. Kailan kaya Patrol 30, Jelly Mendez? Drubo ang suporta ni House Speaker Faustino Boji D. III sa panawagan ng ilang mambabatas na ipakita ang Statement of Assets, Liabilities and Network o yung SALN ng mga kongresista. Tugon ito ni Speaker D nang matanong sa ambush interview ng mga mamamahayag kanina kung susuportahan niya ba ang panawagang isa publiko ang SALN ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Binigyan din ng lider ng Kamara na kailangan maging bukas at maipakita ng mga miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang commitment sa taong bayan. Handa rin niya na ipakita niya ang kanyang SALN kung kinakailangan at kung ito ang paraan para maibalik ang tiwala ng publiko sa mababang kapulungan. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker D. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapulungan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALN ng bawat isa para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Yes, kung kakailangan ipakita yung aking SALN, why not? At yan ang naging tinig ni House Speaker Faustino Boji D. III. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tala, pinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developers sa bansa at isa sa mga may pinakamaraming leadership in energy and environmental design o LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na isang global certification para sa green building initiative sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Kabilang po diyan ang kanilang office buildings sa Eastwood City sa QC, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig, Arcovia City sa Pasig, Capital Town sa San Fernando City, Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at the Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pang mga proyekto ang Mega World na kasalukuyan nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan po dyan ay matatagpuan sa Taguig, Pasig, Bulacan, Iloilo at City of Smiles, Bacolod. Balitang Bayan! Babalik po muli ang Balitang Bayan. Makalipas lamang ilang mga paalala. Oras 12 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. Magpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita. Kinumpirma ni Manila Mayor Isko Moreno na isang dating politiko at abogado ang nasa likod
ng kilos protestang nauwi sa riot sa Mendiola kahapon. Gayunman, aminado si Mayor Moreno na hindi pa, sketchy pa, hindi pa malinaw ang naturang report na nagsasabing isang dating politiko na Filipino-Chinese at isang abogado ang nagpondo sa mga rallyista para manggulo. Bago nitang nauwi sa rambulan at sakitan ang sagupaan sa pagitan nga ng mga pulis at mga rallyistang nasa Ayala Bridge, Mendiola at CM Recto kasabay ng pagdaraos ng trilyon peso march kontra korupsyon sa gitna na rin ng maanumalya umanong flood control projects. Balitang Bayan! Papabalita, abot sa 55 million pesos na halaga ng kush o high-grade marijuana ang nasabat ng Bureau of Customs na nasa loob ng 2 balikbayan box mula Long Beach, California, US of A. Matapos mabuksan ng 2 kahon, tumambad ang 75 sealed packs ng kush na nakasilid sa ilalim ng mga sako ng bigas na tumitimbang ng halos 40 kilo. Ito ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ikalawang pagkakataon ngayong buwan na nakasabat ng iligal na droga mula sa kaparehong shipment. Inaalam na niya kung sino ang consignee ng naturang kontrabando para mapanagot sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act. Tiniyak din ni Nepomuceno na hindi papayagan ng BOC na babuyin ng mga sindikato ng illegal na droga ang balikbayan boxes na simbolo ng pagmamahal mula sa mga overseas Filipino worker. Balitang Bayan! Ang kapatayo ng ilang pang mga reports. Senate President Soto, Senator Lacson at Justice Secretary Remulla nagpulong ngayong araw. Alamin po natin kung ano ba ang kanila pong tinalakay sa pulong mula kay Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Nakipag-meeting ngayong araw sina Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito'y kaugnay ng patuloy na investigasyon ng Senado sa mga katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Senate President Soto, nagkaroon sila ng konsultasyon ukol sa magaganap na panibagong hearing bukas ng Blue Ribbon Committee. Matatandaan na ilan sa mga niimbestigahan ng Senado ang humihingi ng proteksyon sa Department of Justice at may mga nais makapasok sa Witness Protection Program ng DOJ. O narito, sinabi ni Senator Lacson na ang mag-asawang Pacifico at si Sara Diskaya ng Alpha and Omega Construction Company ay umapila na makapasok sa WPP kung saan nakipag-usap na sila kay Remulla noong nakalipas na araw ng Biyernes. Tinukoy din si Sally Santos ang nakarehistrong may-ari ng Sims Construction na kontratista ng Ghost Flood Control Projects at umamin sa Senado na nag-deliver ng daang-daang milyong piso sa mga dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Nasa protective custody ng Senado si Sally Santos. Pinag-usapan din ang sitwasyon ni Bryce Hernandez, dating Bulacan Assistant District Engineer, na umamin na sa katiwalian at nakikipagtulungan na umano sa investigasyon. Ang meeting ni Remulla, Lacson at Soto ay naasahang paghahanda na rin sa panibagong pagdiniga bukas kung saan mayroon namanong malalaking impormasyon na posibleng lumabas. Samantala, makikipagpulong ngayong hapon si Senate President Soto sa mga taga-Independent Commission for Infrastructure. Naisaan niya ng ICI na ipaliwanag niya ang Senate procedure pagdating sa budget amendments at insertion. Ito si Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ako naman tayo sa probinsya. Central Luzon Media Association officers na binayaran umano ni Pampanga Governor Pineda aminadong biktima ng fake news ng isang social media account. Lamin naman natin ang detalye mula Central Luzon, Johnny Gole.
Yes, pinabulaanan nga at kinundanan nitong si Mark Allen Sison, ang Pangulo nitong Central Luzon Media Association o CLMA, at apat pang ibang kilalang mga media personalities dito sa Pampanga. Itong lumabas sa isang balita sa kilalang TV station na nakabase sa Maynila na bayaran na sila nitong si Pampanga Governor Lilia Pineda at pamilya nito kapalit ng mga nais nilang siraing kalaban sa politika. Gayon din umano kung nais nilang pagandahin ang kanilang imahen o itong PR stories. Ayon dito kay Sison, biktima umano sila ng fake news at deepfake video mula sa Facebook account na Konkits. Lumabasan niya ang ganitong paninira sa kanila matapos lumagda ang kanilang grupo at iba pang media organization sa Central Luzon at Pampanga ng kasunduan para labanan nga itong lumalalang fake news sa bansa. Ayon pa sa balita, tumatanggap umano ng tiga 500,000 pesos kada buwan itong sina Sison at apat pang media personalities na konektado mula sa iba't ibang lokal na pahayagan, local radio, TV at social media dito sa Pampanga. Ang pamilyang Pineda din umano yung siyang nagbigay ng pondo sa katatapos na inilunsad nilang prayer rally laban sa korupsyon sa gobyerno noong September 17 at 18 sa harap ng Metropolitan Cathedral na nilahukan ng iba't ibang civil society groups at religious sector na inorganisa nitong Concerned Citizen of Pampanga na isa ito si Sison na sa convenor ng nilahukan ng tinatayang 3,000 katao upang ipanawagan nga itong pagsawata sa korupsyon, pagpaparusa sa mga sangkot sa flood control anomaly at pagsusuli sa pera ng bayan na kanilang kinulimbat. Nakipag-ugnayan na umano sa NBI ngayon para sa Cyber Division o pagsampahan ng reklamo ang nasabing FB account na Konkits. So yan ang report. Buhat ito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Central Luzon Patrola, John Golo, para sa Kilometro de la DWIC, nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama. Balitang Bayan! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Natapos na ang kampanya ng Alas Pilipinas sa ika-19 na pwesto sa Men's World Championship ng FIVB. Dahil dito, tumaas din ang world ranking ng pambansang koponan sa ika-88 pwesto mula sa patungo sa ika-77 pwesto. Nagtala rin ang kasaysayan ng Alas Pilipinas matapos talunin ng Egypt at ang dikit nilang laban kontra Iran. Samantala, kabilang naman sina Brian Bagunas, Joshua Retamar sa itinanghal na best performer sa naturang torneo. Balitang Bayan! Alright, dyan po tayo sa madala po nagpapaalam. Ngayong araw po na ito ng Lunes, ngayong pong Setyembre 22, 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Channel 23, ito po nyo lingkod. Drew Nasino nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, standby lamang para po sa DWIZ Network News. Kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan.